Kamusta at welcome sa Salt Lake City Station. Ngayon, sasakay tayo ng Amtrak California Zephyr sa hating gabi papuntang Silangan. At sa ibig kong sabihin na kahit saan, ang tinutukoy ko ay Denver. Ang California Zephyr ay isa sa mga pinaka-legendary na ruta ng Amtrak mula Chicago hanggang San Francisco Bay. Ngayong gabi, sasakay tayo sa Salt Lake City para sa biyahe papuntang Silangan patungong Denver, isang paglalakbay na magsisimula sa ilalim ng mga bituin at magdadala sa atin sa pagsikat ng araw sa Utah at papasok sa kalaliman ng Colorado Rockies. Mula sa tahimik na gabi ng disyerto hanggang sa kumikislap na canyon tuwing umaga, isa ito sa pinakamagandang biyahe sa Amerika. Samahan mo ako sa pagsakay sa Amtrak California Zephyr habang tinatawid natin ang Rockies sa isa sa pinakamagandang biyahe ng Amtrak. Sinimulan natin ang paglalakbay sa Salt Lake City ngayong hating gabi. Ang Amtrak California Zephyr ay darating sa kabisera ng lungsod ng 2:55 ng madaling araw. Aalis ng alas 3:20 ng madaling araw, kaya andito tayo ng maagang alas 2:30. Tahimik ang Amtrak facility sa Salt Lake City, may ilang upuan, ticket desk at mga banyo. Ngunit wala nang iba. Parang waiting area ito sa Department of Motor Vehicles, hindi istasyon ng tren. Pero may bubong ang gusali at sapat na yon kapag bumagsak ang nyebe sa mga susunod na buwan. Sa likod ng simpleng Amtrak station ay matatagpuan ang Salt Lake City Central Station, tahanan ng Frontrunner Commuter Service. Ikinokonekta ng serbisyo ang Salt Lake City sa Ogden sa hilaga at Provo sa timog. Nabasag ang tahimik na gabi ng tag-init sa busina ng paparating nating tren. Dalawang ilaw ang lumitaw sa dulo ng mga plataporma at pumasok ang Tren 6, ang California Zephyr ng Amtrak. Biyahe tayo ngayon sa kotse 644-22 para sa ating paglalakbay ngayon. Sumakay kami sa tren at pumunta sa aming kwarto. Nakahanda na ang mga kama pag-akyat namin, pati na rin ang ilang mint, kaya pwede na kaming matulog agad. Natapos na ang crew change at refuel, kaya umusad na silangan ng California Zephyr papuntang Rockies. Kahit gabing-gabi na kami natulog, maaga pa rin kaming nagising para makita ang pagsikat ng araw sa silangang Utah bago mag alas 7 ng umaga. At nagsisimula pa lang maging kulay kahel ang langit. Pinakamagandang panuorin ang pagsikat ng araw sa observation car. Ang Amtrak Sightseer Lounge Cars ay may side-facing at swivel na upuan sa isang bahagi at mga mesa sa kabila. Ang malalaking panoramic na bintana ay umaabot hanggang kisame, kaya kita ang tanawin saan ka man umupo. May cocktail table sa pagitan ng upuan, may saksakan at footrest sa tabi ng pader, kaya magandang lugar ito para mag-relax at mag-enjoy sa biyahe. Ngayong sumikat ang araw, bumalik kami sa kwarto para matulog pa. Nagising na naman kami habang nasa biyahe sa silangan ng Utah. Bumaba kami sa dining car at inabutan ang huling tawag ng almusal. Ang almusal ay first come first serve at inihahain mula 6:30 hanggang 9:30 ng umaga. Communal seating ang dining car ng Amtrak, kaya asahan mong may makakatabing ibang pasahero lalo na tuwing peak season. Nag-aalok ang Amtrak ng 5 pagpipilian para sa almusal at pinili ko ang scrambled eggs. Ang scrambled eggs namin ay may kasamang roasted potatoes, bacon, mainit na croissant, kape at orange juice. Masarap at busog na simula ng araw, pero pwede pang gumanda ang pagkain mula rito. Kung hindi sapat ang kape sa dining car, hindi mo na kailangang lumayo pa dahil may drink station sa gitna ng bawat sleeper. Sariwang kape ang niluluto tuwing umaga gamit ang bottled water at may paminsang juice sa biyahe.
Nagsuot ng sariwang kape, bumalik kami sa Rumet para damhin ang ganda ng Ruby Canyon. Pagpasok sa canyon, agad naming narating ang hangganan ng Colorado kahit maliit lang ang karatulang bumabate sa amin. Paglabas ng Ruby Canyon, dumaan ang California Zephyr sa Highway 50 patungong Grand Junction na una namin pagkakataon makahinga ng sariwang hangin na yon. Tumunog ang bisna at sumakay kami muli sa tren, presko at handang ipagpatuloy ang biyahe. Pagkalis namin sa Grand Junction, pumunta kami sa likod ng tren para makita ang Colorado River at mga canyon sa paligid. Habang nasa likod kami ng tren, sulit din tingnan ang coach class sa mga long distance tren ng Amtrak. Ang coach class ay dalawa-dalawa ang ayos at may bagong Amtrak upholstery para sa long distance na biyahe. Bawat coach seat ay may maluwag na legroom na halos 2 tuldok 5 talampakan ang espasyo. May footrest na bumababa mula sa likod ng upuan, pati na rin ang tray table at may seat back pocket sa ilalim nito. May ilaw para sa pagbabasa sa kisame at PowerPoints sa pader. Mahalaga ang nai-adjust na upuan para komportableng biyahe. Pinapayagan ng mga long-distance coach seat ng Amtrak ang mga pasahero na i-adjust ang anggulo ng sandalan at ang supportive na leg rest. Ang itaas na lever ay para sa sandalan at ang mas mababa ay para sa leg rest sa bawat upuan. Ang coach seat ay pwedeng i-recline ng malayo kapag tinaas ang leg rest sa alinman sa posisyon nito. Sa maximum na recline at leg rest, nagiging komportableng lounge chair ang upuan. Perpekto para sa pag-enjoy ng tanawin habang bumibiyahe. Ang maliliit na bag ay pwedeng ilagay sa paanan, may luggage rack sa itaas ng tren at mas malalaking rack sa ibabang palapag. Magandang paraan ng pagbiyahe sa Amtrak ang coach class. Ang komportableng upuan at mababang presyo ay dahilan kaya isa ito sa pinakamatipid na paraan makita ang bansa. Bumalik kami sa lounge car at nag-relax para masiyahan sa tanawin ng Ilog Colorado.
Sandaling bumuka ang mga bangin habang pumapasok kami sa Glenwood Springs, ang ikalawang fresh air break papuntang Denver. Baka natatandaan mo sa dating video, pero Glenwood Springs lang ang pinakamalapit na hintuan ng Rocky Mountain mula Rockies papuntang Red Rocks. Dito, ang mga Rockies to Red Rock na pasahero ay naglalagi magdamag dahil sa araw lang bumibiyahe ang tren para laging maliwanag ang pakikipagsapalaran. Napagbigyan kaming sumakay sa Rockies to Red Rocks sa tulong ng Rocky Mountaineer. Ang biyahe ay kamangha-mangha at lubos kong inirerekomenda na subukan ninyo ito kung hindi pa ninyo nagagawa. Unang tinawag ang tanghalian habang bumabalik kami sa Glenwood Canyon. Mabilis na kinuha ng attendant sa dining car ang aming order at agad ding inihain ang aming napiling patty melt. Mukhang masarap ang lasa ng patty melt. Ang sandwich na may burger, Swiss cheese at caramelized onions na inilagay sa pagitan ng dalawang hiwa ng sourdough bread ay isang mahusay at nakakabusog na pagkain. Panghimagas? Wala nang tatalo sa klasikong butter cake. Kamangha-mangha talaga ang tanawin sa Glenwood Canyon habang dumadaan tayo. Ang kombinasyon ng matataas na batong bangin na may kulay kalawang at bahagyang lilim ng mga palumpong ay nagbibigay ng napakagandang likuran para sa California Zephyr. Liko tayo pahilaga sa Dot Zero para dumaan sa Burns Canyon. Unti-unting nagiging kulay abo ang pulang sandstone habang paakyat tayo sa Colorado River. Sikat ang whitewater rafting sa Colorado River, pero kadalasan ding nakikita ng mga rafter ang di ka nais-nais na Colorado Salute. Ang kilos na ito ay kinabibilangan ng paglalantad ng puwitan sa mga dumadaang tren at naging karaniwang tanawin na ito mula na magkaroon ng mga riles ng tren. Ngunit ang kaaya-ayang tanawin ay ang isang agilang walang balahibo sa ulo at ang kamangha-manghang tanawin sa likod nito. Habang may agwat sa mga bangin, silipin natin ang sleeper roomette. Isa ito sa mga roomette ng Amtrak, pinakamaliit na pribadong silid sa tren. Ang silid na 6.5 by 3.5 talampakan o 200 by 100 sentimetro ay may dalawang higaan para sa dalawang matatanda o isang matanda ng mas komportable. Sa araw, dalawang upuan ang roomette na nagiging dalawang higaan sa gabi. Komportable ang upuan dahil makapal ang foam sa likod at ilalim at pwedeng i-recline gamit ang bar sa ilalim. Ang upuang nasa unahan ay may ilaw sa pagbabasa, temperature dial at nag-iisang saksakan sa kwarto. Oo, tama. Ito lang ang saksakan sa kwarto, kaya magdala ng power splitter kung higit sa isa ang maglalakbay. May ilaw para sa pagbabasa, kontrol ng ilaw sa kwarto at pindutan ng attendant sa upuang likod. Sa gitna ng bintana, makikita ang tray table, safety info card at libreng tubig. May dalawang malalaking bintana bawat roomette para sa tanawin, pero pwedeng isara ang mga kurtina kung gusto.
May pamunas ng kamay, sabitan ng damit at konting storage sa tabi ng upuang harap habang may hagdan pataas sa itaas na kama sa likuran. Kapag ibinabang itaas na kama, makikita ng pasahero ang mga kumot ng ibaba at para sa parehong pasahero. May reading light at bulsa ang kama para sa gamit. Maliit man ang roomette, maganda ang balansya ng privacy at kaginhawaan. Tama lang ang laki ng kama para komportableng matulog at abot kaya ang presyo para sa mahahabang biyahe. Sa biyahe namin mula Salt Lake City papuntang Denver, nagbayad ako ng 506 na apu para sa 2 pasahero. Kasama na ang kwarto, 3 pagkain at magagandang tanawin sa pagitan ng lungsod. Bagamat komportable ang roomette namin, wala itong sariling banyo o paliguan. Ang mga roomette passenger ay gumagamit ng pampublikong pasilidad sa tren. Matatagpuan ang pinagsamang banyo at paliguan sa itaas ng transition sleeper habang ang 3 iba pang banyo ay nasa ibaba. Masikip ang banyo pero nagagamit naman ng maayos. May inidoro, lababo at simple vanity pero halos walang espasyo para gumalaw o magpalit ng damit habang naliligo. Tungkol naman sa shower, napakasimple lang ng shower stall. May natatanggal na shower head na adjustable ang temperatura, pero iyon lang. Malayo ito sa marangya, lalo na sa presyo ng long distance na serbisyo ng Amtrak. Pero plano ng Amtrak na palitan ang buong Superliner fleet, kaya baka makakita tayo ng mas maganda sa mga susunod na taon. Umulan nang dumaan kami sa Hot Sulphur Springs. Nagsimula sa mahina ang ambon bago lumakas ang ulan at napuno ng patak ng tubig ang mga bintana ng observation car. Sa kabutihang palad, maliit lang ang ulap at halos tapos na ang ulan pagdating namin sa Fraser Winter Park para sa aming huling fresh air break sa Zephyr. Nasa tuktok na ng Continental Divide at handa na ang tren naming tumuloy sa Denver. Winter Park ang huling tanawin namin sa kanluran ng Divide bago pumasok sa Moffett Tunnel. Ang 6.2 milyang tunnel ay nag-uugnay sa silangan at kanlurang Estados Unidos, nagbibigay ng direktang ruta mula Denver papuntang kanluran. Inabot ng 5 taon ang gawaing inhenyeriya bago matapos, at noong Pebrero 1928 dumaan ang unang tren sa tunnel. Pinalitan ng tunnel ang unang ruta sa ibabaw ng Continental Divide, ang 23 milyang Rollins Pass, at pinaikli ang biyahe mula 5.5 oras hanggang sa 13 minuto na lang. Lumabas tayo mula sa tunnel mismo sa gitna ng Rocky Mountains. Puro matataas na tuktok at makakapal na puno ang nasa paligid na pinapatingkad ng mga bundok na natatabunan ng nyebe. Ang huli naming pagkain sa California Zephyr ay hapunan na may magandang tanawin. Ang kabundukang Rocky ang tanawin habang kami nasa dining car. Mula sa mga puno, nakita namin ang Gross Reservoir Dam. Natapos noong 1954 pinipigil ng dam ang napakalaking labing 3.6 bilyong galon ng tubig na nagsusupply ng tubig sa lungsod ng Denver at sa malawak na Great Plains.
Ang hapunan sa Amtrak ay 3 putahe, pampagana, pangunahing ulam at panghimagas. Para magsimula, pinili ko ang mixed green salad na may ibabaw na brie cheese at may pagpipiliang balsamic o ranch dressing. Sumunod ang aming main dish, flat iron steak ng Amtrak. Ang steak ay niluluto ayon sa iyong order, sinamahan ng port wine sauce, may kasamang mashed potatoes at halo-halong gulay. Wala pa akong masamang karanasan sa steak at ganun din ngayon. Habang tinatapos namin ang aming pangunahing putahe, ang Rocky Mountains ay naghahay ng kakaibang uri ng putahe na para lamang sa mga mata at kaluluwa. Mas maaga kaming bumaba mula sa mga bundok nang pumasok ang tren sa Tunnel District ng Moffett Subdivision. Ang 13 milyang tunnel district ay may 30 tunnel na umaabot sa Continental Divide mula Moffett Tunnel hanggang kapatagan ng Colorado. Huli, ngunit hindi pa huhuli sa hapunan ang panghimagas. Tinutukso ako ng chocolate spoon cake na yon. May tsokolate sauce at whipped cream sa bawat hiwa. Matindi ang lasa nito, mabigat na chocolate mousse sa gitna ng 2 cake layer. Eksaktong kailangan ko para tapusin ang masarap na paglalakbay na ito. Natapos ang pagbaba namin mula Rockies sa pagdaan sa Big Ten Curve. Disenyo ni David Moffat noong 1900 at 2 ang Big Ten Curve at mga kalapit na riles ay bahagi ng tren ni Moffat na nag-uugnay sa Denver at Salt Lake City sa Rocky Mountains. Ang malalawak na kurba ng tren dito ay nagpapahaba ng ruta para mapanatili ang gradient sa O mas mababa sa 2% na mas mababa ng kaunti sa karaniwang maximum na 2% para sa mga pangunahing linya ng tren. Habang papalapit tayo sa sentro, nakapalibot ang urbanong tanawin ng Denver. Ngayong tanaw ng Denver, huminto ang tren malapit sa istasyon. Dahil ang Denver ay isang stop-and na terminal, kailangang mag-U-turn ang Zephyr bago umatras papasok sa istasyon. Nang ma-flip ang switch, pinaatras na ng ating inhinyero ang tren papasok sa Denver Union Station. Ngayong tapos na ang ating pakikipagsapalaran, oras na para tapusin ang video natin. Alam kong medyo luma na ang video na ito, pero talagang naging masayang pakikipagsapalaran ito at kailangan ko talagang gawing video. Sa susunod na linggo, pupunta naman tayo sa Switzerland para sumakay sa Golden Pass Express. Maraming kamanghamanghang biyahe ng tren sa Switzerland, kabilang ang Golden Pass Express na isa sa pinakamahusay. Mula sa Marangyang tren hanggang sa ganda ng Swiss Alps, kumpleto ang biyahe na ito. Nagtatapos ito sa isang kahangahangang gawa ng inhinjerya na bihirang danasin ng sinumang duwende. Abangan nyo sa susunod na linggo ang biyahe natin sa Golden Pass Express sa Alps. Siya nga pala, kung bago ka lang dito, lubos kong ma-appreciate kung i-click mo ang subscribe button sa ibaba. Libre lang ito at talagang nakakatulong para masuportahan ang channel. Gusto kong magpasalamat ng malaki sa aking mga tapat na patron at miyembro. Kahanga-hanga kayo at labis kong pinahahalagahan ang inyong kabutihang loob. Kung gusto ninyong mapasama ang pangalan ninyo sa video o suportahan ang channel, bisitahin lang ang mga link sa ibaba ng description. Pero sa ngayon, yun lang muna ang meron ako. Salamat sa pagsama sa akin at magkita tayo sa susunod.